Malinaw ang usapan ng magkaibigang Tasha and Sanya. Idadaan nila sa pagsubok ang sino mang lalaking magugustuhan ni Sanya. Nang dumating sa buhay ni Sanya, si Drew, nag-iba ang takbo ng hangin. Ayaw nitong idan sa pagsubok ang lalaki na para pang itinatago kay Tasha. Si Drew naman, parang ito pa mismo ang gustong-gusto na maidaan sa pagsubok. Si Bobby ang huling taong inaasahan ni Tasha na mapagbubuksan ng pinto ng gabing iyon. Pero si Bobby nga ang nasa harap niya. Bihis at may dala pang kahon ng roses. Hindi mo ba ako patutuloyin? Tanong nito pagkaraan ng ilang sandaling titig na titig lamang siya dito. Tuloy-tuloy. Natatawang sabi niya na bahagyang lumihis sa may pinto. Pasensya ka na ha. Nabigla kasi ako nang makita ka eh. Tinungo ni Bobby ang salas pero hindi agad naupo sa narong sopa. Upo ka. Sabi niya na nagpatiuna ng maupo. Naupo naman ang binata. Dress to kill ka. Pabirong sabi niya habang nakatingin sa suot nitong long sleeve na polong morang asul. Tipong may date kayo ni Sanya ah. May pa-roses-roses ka pa. Dito ba ang usapan ninyong magkikita? Hindi, wala kaming date. Para sa iyo ang roses na ito. Talagang napaawang ang mga labi niya sa pagkabigla. Bakit siyang bibigyan ng roses samantalang ang best friend niya si Sanya? Ang girlfriend nito. Wala na kami ni Sanya, sabi ni Bobby. Dagdag na siya kayon para sa kanya. Lasing ba si Bobby ibinobiro lamang siya? Kanina nakapag-break na ako sa kanya, Tasha. Bahagyang natutog niya ang no pagko ay hinimas ang waring nakadama ng pangingirot doon. Teka, sabi niyang tumingin uli kay Bobby. Sinasabi mo mang nagkagalit kayo kanina. Wala kaming pinag-awan. Kung ngayon bakit brinek mo siya ikamo? Maang na tanong niya. Ayaw ko lang siyang masaktan. Ayaw mo siyang masaktan kaya nakipag-break ka sa kanya. Nalalabuan yata ako, Bobby. I want to come out clean. Ayokong masabi niyang double closer ako. Mag-on kami ay may gusto pa pala akong ligawang ibang babae. May gusto kang ligawang iba. Kunot na kunot ang noong tanong niya. Ikaw, muli napaawang ang mga labi ni Tasha sa pagkagitla. Bigla lumapit si Bobby sa tabi niya at hinawakan ng isang kamay niya. Unang kita ko pa lamang sa kayo nakaramdam na ako ng pagsisisi na si Sanya ang una kong nakilala at naging nobya, Tasha. Hindi ka na nawala sa isip ko hanggang matiyak kong ikaw talaga ang gusto ko. Parang napapasong hinila niya ang kanyang kamay. Nararamdaman niyang isang uri ng galit na akala niya ay naibunan niya sa sulok ng isipan. Paano naman mo nagawa ito sa kaibigan ko? Nag-iinit ang pisngang sabi niya. Nagiging matapat lamang ako sa sarili. Mas mahirap naman yung sumigi pa rin ako sa pakikipagrelasyon kay Sanya nang alam na alam kong nagbago ng damdamin ko sa kanya. Pareho lamang kaming mahihirapan. Nagbago lang ang damdamin mo nang makita ko. Kung hindi tayo nagkatakpo, okay lang kayo tuloy pa rin. Maaari, kaso may nakilala kita. Na-realize ko na ikaw ang mas gusto kong makasama habang buhay kaysa kay Sanya. Just like that, Bobby. Just like that. Anong gagawin ko? Hirap ang loob na tanong ng binata. Feelings do change, pero hindi ganun kadali. May mga considerations. Halimbawa yung damdamin ng iba. Imposible namang isakripisyo ko ang habang buhay kong kaligayahan dahil lamang sa damdamin ng iba. We sometimes do that when we enter commitment. Hindi pa ako committed kay Sanya. Dahil hindi pa lang kayo kasal, but in a way, you are committed to her. At kung sakali mang inalpasan mo ang commitment na yun, pangit tingnan na right there and then ay maghanap ka ng iba. At kabiguan pa man din ng taong sinaktan mo ng damdamin. Alam kong ganyan ang magiging ang reaction mo dahil kaibigan mo siya. Pero ang gusto ko lang naman malaman mo na ang feeling ko. Talaga namang ang bala ko magpalipas muna ng ilang panahon bago kaligawan. Forget it, Bobby. Maang na napatwitig sa kanya ang binata. Hindi kita maaaring magustuhan. Sinasabi mo lang yan dahil maaalala mong magiging damdamin ng kaibigan mo. Perhaps, pero kahit hindi ko kaibigan si Sanya, kahit naging ibang tao siya, sinasabi ko pa rin hindi kita magugustuhan. Tasha, listen Bobby, hindi mo pa siguro alam pero ang mother ko ay iniwan ng father ko nung high school pa ako. Ipinagpalit niya kami sa ibang babae. Mula noon natuto akong magtanim ng galit sa mga lalaking salawan, sa mga lalaking makasarili at walang konsiderasyon. Masakit ang loob kong sabihin ito. Pero ikaw at ang father ko ay iisang klase. Napayoko si Bobby. Tumayo siya. You can go now, Bobby. Inaantok na ako. I still think that it's Sanya. Ani Bobby ng malungkot. Na tumayo. No, hindi pa rin ako nadi-discourage, Tasha. Kung gayo gagawin ko ang lahat para ma-discourage ka. Lulugulugong tumalikod si Bobby para tungihin ang pinto. Bobby, bahagyang nagliwanag ang mukhang humarap ang binata. Bring your roses with you. I don't need them. Mag-aalas 11 na hindi pa rin makatulog si Tasha. Naiisip pa rin niya ang kanyang nangyari at nag-aalala siya kay Sanya. Tiyak na ininda nito ng gusto ang pakikipagkalas ni Bobby.
Tingin niya ay mahal na mahal ng kaibigan ng binata. Alam kaya nito na siya ang dahilan kung bakit nagbago ang damdamin ni Bobby. Kung hindi ano ang idinadahilan ni Bobby sa pakikipagkalas kay Sanya. Kailangan niyang makausap bukas na bukas din si Sanya. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi nakakatiyak. Ayaw niyang magpunla ng galit sa kanyang kaibigan. Sayang lamang halos 3 taon nilang pinagsamahan. Dati silang magkasama sa tirahan ni Sanya. Dito rin sa apartment na tinitirhan niya ngayon. Pinagsaluhan nilang nag-iisang silid. Hatid sila sa buwan upa. Isa-isa ang kanilang pinapasukan sa Highmark Garment na nasa Malabon. Sales supervisor si Sanya at siya ay nasa quality control. Assistant siya ng manager na kamag-anak ng may-ari. Halos hindi rin naman lumilitaw sa pabrikang nasabing manager. Kaya siya rin halos ang umaaktong overseer sa departamentong iyon. Halos 3 taon silang magkasama sa isang bubong ni Sanya. Naging halos magkapatid ang turingan nila. Alam ng isa't isa ang kanilang mga sekreto. Nang dumating ang panganay na kapatid ni Sanya, na galing sa abroad ay nagtayo ito ng maliit na negosyo na may kinalaman din sa garment. Kinuha nito ang serbasyo ni Sanya at dahil nasa Marikina ang nasabing negosyo, ay pumisa na rin si Sanya sa tirahan ng kapatid. Ngayon man ay hindi naputol ang kanilang komunikasyon sa pagiging magkaibigan. Nakatulong ang regular na pagkuha ng supplies ni Sanya sa Highmark para martili silang in touch sa isa't isa. Alam niyang tungkol kina Sanya at Bobby. Hindi pa man siya nakakatagpo si Bobby, ay madalas na itong ikukwento sa kanya ng kaibigan. Mga kwentong puro papurit pagpapahalaga sa binata. Sabi nga niya yung maswerte ito na nakatagpo na ng karapat-dapat na lalaki kasi na may ayaw mo pang makipagnobyo. Sabi noon ni Sanya, hindi naman masasabing walang nanliligaw sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Walang-wala ako sa kalingkingan mo. Natatawang inirip pa niya ang kaibigan. Alam niyang kahit ang bibiro ang tono nito ay totoo naman sa loob ang sinasabi. Talagang kung pagkukupan rin sila, walang sinabi ang ganda ni Sanya. Oo, maganda ito. Bahagyang bilugan ng mukha. Alagang panatilihin ang tamang guhit ng kilay. Singkit ngunit expressive ng mga mata. May katangusan din naman ang ilong at full lips. Pero kung itatabi siya rito, hindi mapapansin si Sanya. Matiputi kasi siyang hindi puting maputla, kundi malasutlo. At halos perfecto ang kinis ng balat. Mataas siya sa kanyang karaniwang babae. 5'5" at ang hugis ng katawan ay malalagay sa tamang kurba. Madalas ngang sabihin ng kanilang manager na siyang nawawalang kakambal. Ni Alona Alegre, pati raw ang kanyang malalaking ngunit nang aakit na lamlam ng mga mata ay minana niya sa aktres. Marahil daw kay Alona siya ay pinaglihin ng kanyang ina nang ikinukonsip pa lamang sa sinapupunan. Marami na namang nanliligaw sa kanya, pero aywan niya. Sa edad na 24 ay wala pa siyang kabalak-balak makipagnobyo. Madalas na naiisip niyang malaki talaga ang epekto sa isip niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng takot at alinlangan sa mga lalaki. Namatay at namatay kasi ang nanay niya nang hindi na binalikan ng tatay niya. Balita niya ay nasa parting Bisaya na ito at ang buong pamilya. May 2 na di umanong anak na babae ito. Noon tinangka nang ilapit sa kanya ng tatay niya ang mga anak nito. Pero tinalampak niyang hindi niya matatanggap ang mga kapatid ng mga iyon. Mula noon ay hindi na sumubok ang kapaglapit ang tatay niya. Nasukat na nito ang galit niya at pinili na lamang ng magpakalayo-layo para hindi na sila magkrus ng landas. Nakatapos siya ng pag-aaral sa sariling sikap. Umalis siya sa probinsya nila at naghanap ng kapalaran dito sa Maynila. Si Sanya lamang taong maaari niyang ituring na kasangga rito, daig pa sa isang tunay na kamag-anak ang turing niya rito. Hindi siya makapapayag na masira ang pagtitingin nila dahil lamang sa isang halawahang lalaki. Minsan naman ay hindi pumasok sa isip niya na siyang posibleng maging dahilan ng pagkakasira ni Sanya at Bobby. Excited pa nga siya nang sabihin ni Sanya na isasama siya ng 2 sa isang birthday party. May iba-blind date di umano sa kanya ang kaibigan ni Bobby. Akalain ba niyang sa halip na ang higit na magka-interest sa kanya ay ang ipinareha ng 2 sa kanya, ang manas na akit yata niya ay si Bobby mismo. Pero hindi niya binigyan yun ng malisya ang madalas na pag-aalay nito sa kanya. Hindi niya binigyan ng kahulugan ang madalas mahuling pagtitig nito sa kanya kahit malayo ang kanyang distansya. Kahit nang makipagsayaw siya kay Bobby at maramdamang mas mahigpit kaysa normal ang pagkakayakap nito sa kanya, ay hindi siya nag-isip ng masama. Akala niya ganun lamang talaga ang binata. Pero ang revelasyong ginawa ito ngayong gabi, kahit hindi siyang nagkasala kay Sanya, ay parang nais niyang makaramdam ng guilt. Kung may babalik lamang niya ang mga kamay ng orasan, hindi na niya gugustuhin magkakilala sila ni Bobby.